What's up guys? Welcome to the vlog. For today's video, and as you can read sa title nitong pinapanood nyo ngayon, I'm going to share to you yung step-by-step process. Iga-guide ko kayo sa step-by-step process sa pagkuha ng US visa na tourist and official business. So ito yung B1, B2 type na US visa. Siyempre alam naman natin lahat na ang pagkuha ng US visa ay hindi siya madali. And it's also not cheap, kaya mahalaga na informed ka sa step-by-step process talaga ng pagkuha nito. So, hihimayin natin isa-isa yung mga step mula sa pag-fill up ng DS-160 form hanggang sa pagbayad ng visa fee, tapos pag-set up ng appointment hanggang sa mismong interview day sa US Embassy. Actually, pwede ka rin naman kumuha ng service ng mga travel agency kung ayaw mo na mag-isip or mag-research kung paano kumuha ng US visa. Pero syempre, added cost yun. So, itong video na gagawin natin para to dun sa mga nagtitipid, mga kuripot gaya ko. So, let's get started. So, itong video pala na to, I divided it into 5 na steps. So, number 1, yung pag-fill up ng form DS-160. Second step, yung paggawa ng US Travel Docs account. Number 3, yung pagbayad ng visa fee. And number 4, yung pag-set up ng appointment. And lastly, yung mismong interview. Let's start with form DS-160. So, itong Form DS-160, dito nagsisimula ang lahat ng pag-a-apply ng US visa, any type of US visa. So, kailangan nyo lang puntahan itong link na ito. Yan, lalagay ko na lang dyan. And makikita nyo rin sa description box below. Pero syempre, before you fill up the form, make sure that you already have the details of your supposed trip to the US. Kasama dito syempre yung information about your purpose, yung purpose ng travel mo papunta sa US, the visa type that you are going to apply for, and yung tentative dates nung travel mo, tapos kung saan ka pupunta sa US, and syempre alam mo naman na yun sa sarili mo yung personal information, and lastly, dapat mong i-ready yung valid passport mo. Hinahanap din dun sa form yung contact information ng tao na kausap mo sa US. Tapos, kung sponsored yung trip mo, syempre dapat meron ka rin information ng tao na magsusponsor nung trip mo sa US. Be mindful sa type ng visa na ina-applyan nyo ha. For example, kung ang kukunin nyo ay tourist visa or business, yun, B1, B2 lang yung type ng visa na kailangan nyong applyan. Walang iba, walang labis, walang kulang, yun lang talaga. Important tips when filling up the DS-160 form. Number 1, make sure that you have a strong internet connection kasi mahaba tong form DS-160 and you will need to take time para sagutan lahat ng information na nandun na hinihingi. So, kung medyo malabo, medyo choppy yung internet mo, syempre, ang hirap naman na paulit-ulit ka na pagsasagot nun, uulit-ulit yun, tapos kunyari hindi pa na-save, edi problema yun, paulit-ulit ka magsasagot ng mahabang form. Number 2, ito napakahalaga nito. Make sure that you have taken note of the application ID or code na makikita nyo yun sa simula ng pag-a-apply sa Form DS-160. Kasi kung biglang mag-refresh or mawala yung form na finifill-upan nyo, kailangan nyo i-input yung application ID para ma-retrieve yung previously saved na form. If ever man na mag-refresh yung page, kasi alam ko every 20 minutes yata na hindi ka active dun sa web page, bigla na lang siya magre-refresh and mapupunta kayo sa home page. If ever man na mangyari yun, puntahan nyo lang yung retrieve application form. So, nandito yun, ito. Puntahan nyo lang ito. And then, once you click it, i-input nyo lang yung application ID code na tinake note nyo kanina. Tapos, sagutan nyo lang din yung security question na hihingiin din sa simula ng pag-fill up nung Form DS-160. Another important tip is that you have to have your US visa photo ready. So, ito yung white background, tapos neutral face ka. So, check nyo na lang dito. Nandito rin yung link kung saan makikita nyo yung mga requirements sa pagkuha ng US visa photo. Kasi at the end of the form, ipapa-upload sa inyo itong US visa photo.
So, basta ang naalala ko, ano siya, 2x2, white background, as neutral face. Lastly, be honest lang sa pagsagot ng Form DS-160 kasi lahat ng information na ilalagay nyo dito, i-verify din yan sa US Embassy pag nag-interview na kayo. Kasi naalala ko, lahat ng information doon dapat nagma-match sa mga isasagot nyo sa interview. So, mahalaga na accurate lahat ng information na ilalagay nyo doon. So, kunyari natapos nyo nang sagutin itong Form DS-160, no? Ang next na mangyayari ay ipapa-review ulit lahat ng information na nilagay nyo. So, make sure na tama. Ito talaga napakahalaga. Make sure na tama talaga yung information. Accurate lahat ng information na nilagay nyo. Kasi slight changes lang sa isasagot nyo sa interview tapos iba yung nakalagay na information sa form, strike yun para hindi kayo i-grant ng visa. Take note din pala guys na nothing is final dito sa Form DS-160 unless you pay the US visa fee. Hanggat hindi nyo nababayaran yung US visa, ayun, pwede pa kayong mag-change kung sakali may mali kayong information na nalagay dyan. Kunyari to the last minute, pag-check nyo, ay mali pala yung spelling nung ganito, or ibang date pala yung travel nyo. So, hanggat hindi nyo nababayaran yung visa fee, pwede naman kayong gumawa ng bagong form, mag-accomplish ng Form DS-160 until makuha nyo yung gusto nyo talaga na laman ng Form DS-160. Once done sa pag-fill up ng form and kunyari na-review nyo na rin, mapupunta kayo sa confirmation page. Here you will find your filled up form and your confirmation code, which is same sa application code na tinake note nyo kanina nung nag-start kayo sa pag-fill up ng Form DS-160. Hindi nyo naman kailangang i-print itong form na to ha, pero may option kayo to download it. So, I advise that you download it kasi syempre, pag nakakuha na kayo ng appointment date, kailangan nyo i-review ulit itong mga information na nilagay nyo para sure kayo na tama yung mga isasagot nyo for the interview. Yung confirmation number, mahalaga na kunin nyo yun na. Well, isasend din naman pala yun sa email na i-register nyo sa pag-fill up ng forms. Kapag meron na kayong confirmation number and na-download nyo na yung reference nyo na Form DS-160, congratulations, tapos na kayo sa Step 1 sa pag-apply ng US Visa. Step number 2, US Travel Docs account. So, itong second step sa pagkuha ng US Visa, it involves creating an account sa ustraveldocs.com/ph. So, ito, lalagay ko dyan sa gilid and ilalagay ko rin sa description box below para pwede nyong i-click. So, yan. Puntahan nyo lang yan and gagawa tayo ng account. So, pupuntahan nyo lang itong website ng ustraveldocs.com/ph and gagawa tayo ng sarili nyong account. Dito kasi sa account na gagawin nyo sa ustraveldocs.com/ph, dito kayo magsa-set up ng appointment nyo para dun sa interview. Basta yun, sundan nyo lang yung steps sa pag-create ng account and then ilagay nyo rin yung confirmation number nung nakuha nyo after nyo i-fill up yung Form DS-160. Pwede nyo rin i-set up dito kung paano nyo i-claim yung visa nyo in case na ma-approve. So, pwede nyo na rin i-set up kung ipipick up nyo ba or gusto nyo ipa-deliver sa home address nyo. Ako, ang pinili ko is ipipick up ko na lang siya sa LBC para di na ako gagawa ng authorization letter para i-receive yung package. Kunyari, wala naman ako sa bahay tapos biglang ipadala. So, para hindi na ako gagawa ng authorization letter. Ako na lang yung pupunta mismo sa LBC branch para i-pick up. So, once na-set up nyo na yung account nyo sa ustraveldocs.com/ph, ayun, tapos na tayo sa step 2. So, punta na tayo ngayon sa step 3, which is yung pag-settle ng US Visa payment fee. So, para naman sa payment ng visa fee, you will need to go sa homepage ng US Travel Docs website. So, ito siya. Just scroll down and look for the bank and payment options and pay my visa fee.
In my case, ang pinili kong payment method ay over-the-counter sa RCBC kasi may malapit lang naman na RCBC Bank dito sa office. And nandyan na rin yung instruction on how to pay it. Just print this page and bring it sa bangko na RCBC. Sundan nyo lang yung instruction na nakalagay dito. Pero if ever man na malito kayo, pwede naman kayo magtanong sa guard on duty sa RCBC and they will happily assist you. So, you have to take note lang that if you opted for over-the-counter payment, meron lang kayong 7 days para bayadan sa bank itong na-generate nyo na receipt number. Otherwise, you will need to repeat itong buong step 3. Make sure na tama na talaga lahat ng information na nilagay nyo sa Form DS-160. Otherwise, wala na kayong chance para palitan pa yon once you paid your visa fee. So, let us say you have successfully paid your US visa fee. Congratulations, tapos na kayo sa step 3. Once done with the payment, babalikan natin yung account that we created sa US Travel Docs website. But you have to take note that we need to wait para mag-reflect sa system nila yung payment na ginawa natin sa bangko. So, in my case, naghintay ako ng 24 hours bago nag-reflect dun sa system na bayad na ako ng over-the-counter nga. Once nag-reflect na sa system nila and na-input mo na rin yung payment details na ginawa mo sa bangko, mapupunta naman kayo sa electronic appointment system ng website. Basically, you will see there yung mga available time slots and available dates kung kailan ka pwedeng pumunta sa US Embassy for your interview. In my case, bandang May 8 ako nagsaset up ng appointment dito sa website nila. Pero ang earliest available schedule na nakita ko ay July 9 na. Tapos parang konting time slots na lang available for July 9. Kaya ang kinuha ko na lang ay July 11 kasi ito yung pinaka-convenient for me. Tapos 9:30 yung appointment na nakuha ko. So meron na akong 2 months to prepare for my interview sa US Embassy. So, once na-finalize mo na yung schedule na gusto mo, ang next na mangyayari ay magsisend naman ng confirmation sa email mo. In this email, you will see your appointment details, pati na rin yung delivery information kung paano mo i-claim yung visa mo in case na ma-approve nga. It is important that you print this page clearly, lalo na yung barcode, kasi ito yung dadalhin mo sa appointment date mo sa US Embassy para papasukin ka sa loob. Once na-print mo na yung appointment confirmation page, congratulations, tapos ka na sa step 4. Ang next ay waiting game na lang. Hintayin mo na lang yung mismong interview date. So, for step number 5, ililink ko kayo dito sa unang video na ginawa ko. Ayan. So, puntahan nyo na lang dyan. Nandyan ang step 5. Yung mismong interview experience ko sa US Embassy. Then after that, meron ding following step kung paano nyo naman i-claim yung passport nyo with approved visa. So, ayan. Click nyo na lang yung video na yan. Here are some final reminders para sa interview mo sa US Embassy. Number 1, make sure that you have your appointment confirmation page printed. So, dadalhin mo yan sa interview date mo mismo. No need na to bring your US visa photo kasi nandun na yun sa system nila when you uploaded it when you are filling up the Form DS-160. Number 2, make sure that your passport is valid and dala-dala nyo sa interview date nyo. So, napakahalaga yan kasi if ma-approve yung visa nyo, kailangan nyong iwan yun sa kanila para lalagyan ng visa. Number 3, be punctual sa interview appointment schedule nyo kasi bawal ang late. Kung malate ka sa appointment mo,
hindi ka na papapasukin. So, be there, be punctual. And finally, be confident and truthful sa isasagot mo sa interview mo sa US Embassy. So, ayun, yun lang ang aking reminders para sa interview. So, with that, I am ending this step-by-step guide video. Sana natulungan ko kayo sa pagkuha ng form, ng appointment, hanggang sa interview mismo. So, panoorin nyo itong next video kasi dyan ko kinuwento yung experience ko mismo nung interview and kung paano ko nakuha yung passport ko with the approved US visa. I'm ending this video na. Thank you for watching. Bye-bye!